Hala, paano kung di na tayo makalabas ng buhay dito? Siguradong papatayin nila tayo. Mga magnanakaw kaya! Dapat sa inyo, ikulong! Isusumbong ko kaya! Andito lang kami. Huwag ka mawalan ng pag-asa hanggat hindi natin nakikita yung katawan niya. May kasabihan na curiosity kills the cat. Ganun pa man, hindi naman tayo mabubuhay ng maayos kung wala tayong mga bagong karanasan sa buhay. Pero, paano kung ang landas na tatahakin mo ang siya palang maglalagay sa'yo sa panganib? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang umaga po, Miss Anne. Ako po si Lara. Isang dalagang mataas ang pangarap sa buhay. Buong buhay ko, isang bilin lang ni Nanay Pina ang sinusunod ko. Yon ay ang laging magbitbit ng pangontra sa aswang. Noong una hindi ko pa pinaniniwalaan ng mga ganon, hanggang sa maligaw ako sa loob ng isang tagumpariyo na puno ng kababalaghan sa probinsya ng Cebu. Nay, eto po yung benta ngayong araw. Sensya na po konti lang yan. Sige anak, maraming salamat. Huwag ka mag-alala, pwede naman tayong bumawi sa mga susunod eh. Oo nga po, pero kung dito sa lugar natin, mukhang malabo na tayo makabawi. Paano mo naman nasabi yan? Kasi po yung ibang mga tao, nilalayuan na kami tuwing lalapitan namin sila para bentahan. Naku, may ganun talaga mga tao. Hindi naman natin sila masisisi kung pagdudahan nila tayo. Huwag mo nalang pansinin ng mga yon. Siyempre, kahit hindi ko po pansinin, medyo nasasaktan ako. Kasi akala nila mang-hold up ako agad. Ba't kaya ganun yung iba, no? Masyado kung makapangmata ng iba. Ibang-iba kasi talaga ang mga tao, iha. Kaya nga, noon pa lang, tinuturuan na kitang maging matatag, hindi ba? Hindi madali ang ginagawa nating pagtitinda. Lagi mong tatandaan na maraming posibleng mangyari sa'yo kapag nasa kalsada ka na. Oo nga po. Nga pala, tingin niyo po ba, sasapat pa tong kinikita natin? Ano ibig mo sabihin? Kung payagan niyo na kaya akong lumuwas ng Maynila, doon na lang ako magtatrabaho. Siguradong mas malaki yung sasahurin ko doon kesa dito. Pag nangyari yun, mas mabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Ay, alam mo naman na hindi ko kakayanin kung mawawalay ka sa akin kayong. Ikaw na lang ang nag-iisang katuwang ko sa buhay eh. Ito namang si nanay, pinapaiyak niyo ako eh. Sa akin lang, syempre kahit nasa bahay lang kayo, alam ko nahihirapan pa rin kayong kumilos dahil sa kalagayan niyo ngayon. Ayoko ang nakikita kayong ganyan, Nay. Di naman sa ganun, anak. Ang sa akin lang din, hindi ako mapapakali kung wala ka sa tabi ko. Tsaka, gusto ko pa rin namang tumulong sa inyo eh, kahit pilay na ang isang paa ko. O siya, gumawa na ho tayo ng pantinda bukas bago pa tayo magkaiyakan dito. Pagkatapos noon ay natulog na kami. Sanay akong katabi si Nanay Pina sa pagtulog dahil mas komportable ako. Kinabukasan, boses ni Olga ang bumungad sa akin. Ay, ikaw lang pala yan. Kala ko naman kung sino kinakatay na kambing. Wow, grabe siya oh. Oh, saktong dating mo. Halika na't sumabay ka na sa amin mag-almusal. Ay, sige ho. Lika na be. Salamat naman dahil pinayagan mo akong bumisita dito sa bahay mo. Tita oh, anak mo nang bubuisit na naman. Kayo talaga magkaibigan, puro kayo kantsawan. Nga po pala, bago kong malimutan, nagpa-order ho ako ng sampagita kanina sa mga bahay. Mga nasa 10 ho yun. Ay, maraming salamat naman. Oo nga, thank you talaga. Ang laki nang natutulong mo sa negosyo namin ha. Layon, parang lagi may bago. Siyempre, masaya akong tumulong kasi pamilya na ho ang turing ko sa inyo eh. Naks. O sige, gagawin ko na muna yung order ha. Para hindi nyo na magalaw yung mga nagawa natin kagabi. Mag-almusal na kayo dyan.
Huwag niyo na akong intayin dahil nagkape naman ako kanina eh. Oo, be. Tara, bilisan na lang natin para mas marami tayong mabenta. Pagkatapos, lumabas kami para maglako ng sampagita sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi ko alintana ang pagod dahil gusto kong maubos ang paninda namin. Sa sobrang pagkaabala ay hindi na namin napansin na narating na pala namin ang lumang arko papasok sa baryong sinasabing tirahan daw ng mga aswang. Uy, balik na tayo. Baka pagalitan tayo ni tita pag nalaman niyo nakarating tayo dito. Ano kaya meron dyan, no? Tsaka, bakit takot na takot ka? Maliwanag pa naman, no? Kaya walang aswang na susugod sa atin dito. Oh, ano ngayon? Baliw ka. Kung ano man pinaplano mo, wag mo nang ituloy. Subukan lang natin. Total, meron pa naman tayong natitirang tinda, di ba? Maglalako lang naman tayo eh. Eh, paano kung mapahamak tayo dyan? Ano ba kasing meron sa baryong yan bukod sa mga aswang? Ba't kaya yan iniiwasan ng mga tao kahit pa alam naman nila kung paano poprotektahan ng mga sarili nila? Tamo, walang tao sa bungad. Di natin alam, baka mamaya kung ano naghihintay sa atin sa loob kung pumasok tayo. Tsaka, may chismis ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, may natagpo ang patay dyan. Sabi nila, ilang araw na daw nawawala yung babae. Yun yung kwentuhan sa palengke. Ha? Patay? Ano naman daw yung nangyari? Biktima daw ba ng mga aswang? Ang kwento, biktima daw ng aswang. Kasi, wakwak daw yun dyan eh. Tsaka nawawala yung puso. Kasukot, diba? Sabi ni, Shh! Ang ingay mo. di ko pa naman yun nababalitaan ah. Baka naman kwentong barbero na naman. Para namang hindi mo alam na talamak yung chismisan dyan sa palengke. Sabagay, totoo din naman yan. Tsaka, kung yun nga pala talagang kinamatay nung sinasabi mo, kung totoo man yun, edi sana binalaan tayo ng mga pulis, diba? Parang hanggang ngayon hindi pa rin matunto ng mga pulis yung sanhi ng lahat ng to eh. Pero di ba sinabi sa'yo ni tita yung rason kung bakit kanya pinagbabawalan? Kasi di ba, dati siyang albularya eh. Sigurado may alam siya tungkol sa lugar na yan. Hindi naman. Noon pa niya sinasabi yung tungkol sa aswang pero baka daw kasi maligaw ako dyan eh. Dahil hindi ko raw kabisado yung pasikot-sikot dyan. Pero hindi ka ba nagtataka na baka may mas malalim pa siyang rason? Na baka mamaya wanted pala kayo sa mga aswang kaya hanggang ngayon hindi siya makagawa ng paraan para pasukin yan. Sige na nga. Di na ako mamimilit. Umuwi na tayo bago pa akong malunod dyan sa mga tanong mo. Nang makauwi ay nadat na namin si Nanay Pina na nagwawalis ng bakuran. Hello po tita, nandito na po kami. Saktong uwi nyo. Kaluluto ko lang ng tanghalian. Sabay-sabay na tayong kumain. Sige lang ho. Pas na ho siguro ako kasi uuwi na rin naman ho ako eh. Ay, bakit naman iya? Sayang naman, ang dami ko pa namang niluto. Ako lang ho kasing naiwang mag-isa sa bahay. Di pa yun nalilinis eh. Baka biglang umuwi si Inay Eming, papagalitan ako nun. Ah, ganun ba? Nako, sa susunod unahin mo muna yung mga gawain mo sa bahay bago ka pumunta rito, hane. Opo. Eto nga pala yung upa ko kahapon at ngayon. Ingat ka. Salamat po. Sige po, uwi na ako. Bye tita. Bye bestie. Bukas ulit ha. O siya, halika na sa loob, Lara. Pagbaba ko ng bag sa upuan, lumapit ako kay Nanay Pina pero bigla akong natigilan nang mahagip ng paningin ang mga kandilang pabilog na nakatulos sa lamisita. Ah, ano yan, Nay? Ah, wala yan. Ano lang, sumusubok lang akong magsagawa ng orasyon. Para saan? Di ba po, nag-usap na tayo na ihihinto nyo na yan? Mahirap kasing ihinto na lang ang mga bagay na nakasanayan ko noon. Yun nga po, pero paano kayo? Di ba, napilayan na nga kayo matapos yung mahagip ng sasakyan sa palengke? Matapos nun, humina na rin po yung resistensya ninyo. Nay, nag-aalala lang ho ako sa inyo. Ayoko mapahama kayo ng dahil dyan. Pasensya na. Sinusubukan ko lang naman kung kaya pa ng katawan ko eh. Total, magaling na rin naman ako. Gusto ko talagang tulungan ang lugar natin dahil may natagpuan na namang patay. Ito ho ba yung dun sa baryo? Yung chismisan sa palengke? Oo. Totoo pala yun?
Huwag mong sabihin pumunta kayo sa palengke. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka nagagawi doon? Ay, grabe. Ang stricta niyo naman po sa akin, Nay. Hindi naman sa ganon. Pinoprotektahan lang kita dun sa mga lasinggerong kargador na nanliligaw sa'yo noon. Baka pagbibigwasan ko mga yan pag hindi ako nakapagtimpi. Ito talaga si Nanay hanggang ngayon, Amazona pa rin. Aba syempre pagkapakanan mo ng usapan, lumalabas talaga tong pagiging Amazona ko. Ayoko magaya ka sa akin na tinakasan nung nakabuntis sa akin noon. Hanep, para talaga kayong aramalay kong magbunga nga, sunod-sunod ano nga, pumunta ka doon nang hindi nagpapaalam sa akin? Hindi ho, may nakapagsabi lang sa akin tungkol doon. Sino naman? Kayo talaga, iniiba nyo lang yung usapan Pero tigilan nyo na ho ang ginagawa nyo, Nay. Alam kong alam nyo na hindi talaga kaya ng katawan nyo ang mga orasyon na ginagawa nyo noon. Ni manggamot nga, hindi nyo na kaya nung minsang sinubukan nyo, di ba? Oo, pero nagpapagaling pa naman ako noon. Kahit na. Pero ano pinagkaiba ngayon na sinasabi nyo magaling na kayo? Wala naman, diba? Oo, pero hindi ko naman po pwedeng hayaan na lang na may mga nabibiktima yung mga aswang. Lalo na't alam ko na may kaya akong gawin. Sige ho, bahala kayo. Tumalikod ako at muling lumabas saglit para magpahangin. Hindi ko naman binabawalan si Nanay Tina, pero hindi ko rin siya pwedeng pabayaan, lalo pat alam kong limitado na ang kaya niyang ikilos. Maya-maya pa naramdaman kong lumalapit siya sa akin. Nak, pasensya ka na kung naging makulit ako. Alam kong naiintindihan mo ko pero aaminin ko, hindi talaga madali ang sitwasyon ko dahil sumasama ang loob ko sa tuwing tatanggihan ko yung mga lumalapit sa akin para magpagamot Alam ko naman po yun. Alam kong kailangan ka ng mga tao pero mas kailangan kita, Nay. Paano na lang kung may mangyari sa inyong masama? Paano na ako? Alam mo, ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Ako din naman po swerte po ako sa inyo. Ayoko naman din isipin mo na pinagdadamot kita sa iba. Ang sa akin lang, mula nang pinanganak ako, nanggagamot ka na at masaya ako dun. Pero ngayon, siguro mas maganda po kung unahin niyo muna ang sarili niyo at ako. Pero anak, di pa pwedeng ihinto ko na lang basta ang kakayahan kong pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Ano po ibig niyo sabihin? Kailangan ko ipamana ito sa'yo. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mo? Di po kasi pwede. Alam niyo namang mahina ang loob ko sa mga ganyan Baka imbis na makatulong ako, mas lalo pa magkandaleche-leche yung buhay nila dahil sa akin. Tulad mo rin akong mahina ang loob nun. Mas lampa pa nga ako sa'yo nung araw at wala akong alam gawin Pero natutuwa ko. Dahil sa wastong paggabay sa akin ng lolo mo. Pero promise, gustuhin ko man, hindi ko talaga kakayanin, Nay. Tsaka, parang hindi ako yung tamang tao para dyan kasi hindi naman ako ganun naniniwala sa mga aswang Kasi hindi ko pa naman sila nakikita. Sige na. Pero pag-isipan mo ng mabuti habang may panahon pa. Sige ho. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko nang matapos ang usapan namin ni Nanay. Iniiwasan ko kasing mapag-usapan namin yung tungkol sa pagpapasa niya sa akin ng kakayahan niyang yun. Dahil sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang maglako na lang ng sampagita kaysa kabisaduhin yung mga orasyong ginagawa niya. Ilang araw ang lumipas habang nagtitinda ay hindi ko maiwasang matulala sa kawalan. Bigla kong naramdaman ang pagtabig ni Olga sa braso ko. Ano? Sa daan ng tingin, hindi kung saan. Bah, parang may nagdaang anghel dyan sa harap mo Grabe ka tumulala, be. Ay, sensya na. Puyat lang. Puyat lang o may iba kang iniisip? Ikaw sino yung boylet mo? Hindi tungkol sa jowa, Para kang sira. Oo nga pala, nakalimutan kong ikaw yung manang sa ating dalawa. Alam mo, magmadre ka na lang kaya. Total, daig mo pa si tite kung magsuot ka ng mahabang palda. Ito talaga, lahat napansin. Siyempre, kaya ako ginagawain para sundin yung laging bilin sa akin ni Nanay na ingatan ng sarili. Dahil medyo delikado tong paglalako, Dahil kung sino-sino nakakasalamuhan natin sa kalsada. Grabe magpaliwanag, defensive.
Ito naman di mabiro eh. Siyempre biro lang yun. Pero, yun nga. Ano ba kasi iniisip mo? Kanina ko pa napapansing wala ka sa sarili. May problema ba? Baka makatulong ako. Wala naman. Eh ano palang rason kung ba't ka nakatingin sa kawalan? Ano, trip-trip lang, ganun? Iniisip ko kung paano natin mauubos tong mga natirang paninda natin. Napakatumal ngayong araw. Eh ganun talaga. Lalo pat meron na tayong mga kakumpetensya. Hayaan mo na sila. Hala? Anong hayaan? Hindi pwede yun Kung magpapatuloy ang ganito, baka wala na tayong pangkain sa mga susunod na araw, no? Mas masaklap, masayang itong mga sampagita. Sabagay, tama ka dyan. Samantalang nung isang araw, hindi naman ganito. Ang aga nga natin nakaubos nun eh. Wala ka na bang kilala na gustong umorder? Wala na talaga eh. Mga kapitbahay kong relihiyoso kasi ang umorder sa akin nun. Pansapit daw sa mga puon nila. Eh, sa malamang at hindi pa sila kumukuha ulit sa atin. Hindi pa naman lantay yung mga bulaklak nila. Ay, ang dami pa kasi nito eh. Sayang yung effort ni nanay. Ayoko naman ding malungkot siya dahil sa ganito. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan. O siya, maaga tayo umuwi para maalok ko ulit yung mga kapitbahay ko. Aka na yun lahat. Uy, sige. Gandang idea nga niyan. Total, may misa ulit bukas. Ingat ka. Thank you, ikaw din. Pasabi na lang kay tita. Nagmamadali akong lumakad sa kalye pero napahinto ako ng mabanggaan ng isang binata. Pagkatumba ko'y napansin kong nalaglag ang bag na bitbit ng lalaki malapit sa akin. Imbis na tumayo, sinundan ko siya ng tingin at nakitang patuloy siyang tumatakbo palayo. Hindi ko natuloy siya ng habol. Maya-maya nang gagalaiting lumapit sa akin ng estrangherong mukhang ermitanyo na siguro ay nasa 50 anyos na ang edad. Mabilis na dinampot nito ang bag. Pagtayo ko'y direkta akong tumingin dito, pero pansin kong mailap ang mga mata nito. Putya, kasabot ka ng magnanakaw, no? Nagpapakahirap ako sa perang yan tapos nanakawin nyo lang. Kailangan-laki ng katawan nyo pero di kayo magtrabaho ng maayos. Hindi ho. Hinay-hinay lang naman po kayo sa pagsasalita. Tsaka nahulog lang yan nung nakabangga sa aking lalaki eh. Huwag ka nang magpaliwanag, magnanakaw! Huwag kayong magskandalo. Ang dami nakakarinig. Ba't ho ba kayo nang bibintang ng walang sapat na pruweba? Ano ka mo? Pruweba? Hindi pa ba sapat na nakita ko itong bag ko sa'yo? Halika, sumama ka sa akin. Ipapabarangay kita. Teka lang ho. Hayaan nyo naman ho muna ako makapagpaliwanag. Sasama ka o ipahihiya kita sa lahat ng tao rito? Dinala ko nito sa barangay hall. Hindi na ako pumalagpat dahil sa sobrang takot, Miss Anne. Pinatawag din ng mga tanod si Nanay Pina. Nakipag-areglo kami pero ayaw nito. Buti na lang at nakipag-usap si Nanay Pina kay Kapitan para pag-ayusin kami. Pagkatapos makipag-usap, umuwi na kami ni Nanay. Buti na lang po kilala kayo ng mga tao dito. Diyos ko, kung hindi, baka kung ano nung nangyari sa akin. Salamat po, Nay. Paano ka ba napunta sa ganong sitwasyon, anak? Di ba't sinasabi ko sa'yo na kung maaari umiwas ka sa gulo? Iyon nga po yung kinukwento ko kanina. May bumanggang binata sa akin, tas yun, nalaglag niya yung bag na hawak niya. Sakto naman paparating yung matandang lalaki na yun. Ano nga po yung pangalan niya? Rupeng, yun ang sabi niya kanina. Yun, tas ako na agad yung dinidiin niya. Hindi niya na nga ako pinagpaliwanag eh. Hindi ko tuloy nasumbong kung sino yung salarin. Buti nga na lang sa kanya. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung alam niyo lang, no? Galit na galit nga po siya sa akin doon sa barangay. Muntik niya pa akong saktan. Buti na lang talaga dumating kayo. At buti na lang, pinagbigay alam sa akin ng mga kakilala kong tanod na nandoon ka. Kaya nga po, dahil kung hindi, baka mamayang gabi pa ako makauwi o baka doon ako magpalipas ng gabi sa kulungan. Mula ngayon, eto, isuot mo na ito. Ipangako mo sa akin na hindi mo yan huubarin. Oh, ba't naman napunta agad sa bracelet na yan yung usapan? Ibang pakiramdam ko sa lalaking yun. Kaya ka rin pinayagang umuwi dahil nalaman naming taga-kabilang baryo yun. Ano? Dun sa baryong pinagbabawalan nyo kami pumasok? Tama ka. May kakaiba sa kanya. Ang mga ganong klase ng tao, hindi sila tatahimik hanggat hindi nakakapagiganti sa taong nagkasala sa kanila.
Aba, ba't niya naman ho ako gagantihan? Wala naman talaga akong ginagawang masama eh. Saradong isipan ng mga ganyang tao. Papaniwalaan nila kung ano lang ang nasa isip nila. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ilag sa akin ang Ruben na yon? Oo nga po no. Nagmamadali na rin siya umuwi nung dumating ho kayo. Tapos hindi na rin siya makatingin sa akin. Kaya mag-ingat kayo. Doon na lang kayo magbenta sa mataong lugar kung sakali. Huwag na rin kayong magpapaabot ng hapon. Malakas ang kutob ko eh. Nakonektado siya sa mga aswang dahil sa kakaibang kinikilos niya. Kung ganun, dapat pala. Dapat pinatay na natin siya. Gusto mo bang makulong? Papatay ka agad-agad? Ang kailangan natin maghinay-hinay at makiramdam iha. Yun naman ho ang plano, di ba? Naubusin ang mga aswang. Pero kailangan muna ng pruweba bago natin gawin yan. Hindi sapat ang kutob-kutob lang iha. Maiba ho ako. Kung mas maaga ho kaming uuwi, paano ho kami makakaubos? Tsaka, tingnan nyo ngayon. Wala naman kami masyadong benta. Ayos lang yan, nak. Importante pa rin ang kaligtasan ninyo. Tsaka, nakadilihensya ako kanina ng pera eh. Kakahiya naman ho. Ako nga dapat ang mahiya sa'yo kasi akong magulang pero ikaw yung naghahanap buhay. Okay lang ho yun. Love naman kita eh. Salamat po ulit. Nga pala, asa si Olga? Bakit hindi mo siya kasama kanina? Nagpaalam po siya kanini. Mag-aalok-alok daw siya dun sa kapitbahay nila. Ganun ba? Sa susunod na makita mo siya, tanungin mo kung gusto niyang maglako ng yosi at saka candy. Total, mabenta yun eh. Lalo na ngayon sa mga namamasada. Sige ho. Ilang araw ang lumipas, akala ko'y maayos na ang kasunduan sa pagitan namin ni Nanay Pina. Pero isang umaga, nadatnan ko siyang nagsasagawa ng orasyon sa isang pasyenteng tanod. Wow! Bumalik na pala si Tita sa pagiging albularya. Bihasa pa rin siya hanggang ngayon, ano? Teka lang. Saan ka pupunta? Nay! Ano po ibig sabihin nito? Anak, nandiyan ka na pala. Pasensya na. Kailangan niya kasi ng tulong ko. Di ba po nag-usap na tayo? Nahinto ako sa pagsasalita nang makita ang paa ng pasyenteng may malaking sugat na nagnanaknak. Nang mapatingin ako sa batsyang may tubig, nakita ko ang namuong patak ng likido ng kandilang hugis lalaki. Kinulam siya. Hayaan mo na muna ako, anak. Hindi ko po pwedeng palampasin to basta. Sige ho. Halabi, doon muna tayo sa loob ng bahay niyo. Di ko kaya makita to. Umupo ako sa upuan sa sala. Hindi ako mapakaling pinagmamasdan si Nanay Pina mula sa bintana. Diyos ko, gabayan niyo po ang nanay ko. Panginoon, nawa po magtagumpay siya sa ginagawa niya. Sino kayong kumulam doon sa tanod na yun, ano? Di ko alam. Mukhang galit na galit sa kanya yung mga kukulam kasi tingnan mo, grabe yung nangyari sa kanya. Oo nga eh. Pero yari siya kay tita. Galing-galing niya kaya manggamot. Buti na nga lang may matatakbuhan tayo sa lugar na to eh. Siya na lang kasing albularya dito. Ba't kaya ano? Nasaan na kaya yung ibang mga manggagamot? Naku, ang alam ko, umalis na sila dito pero hindi ko alam kung bakit. Maya-maya, pumasok na si Nanay Pina sa loob ng bahay. Pinalagutok pa niya ang mga daliri bago lumapit sa amin. Musta naman ho yung ginamot niyo? Success naman ho, no? Naibalik ko yung kulam doon sa pamilya nung may gawa. Buti naman po kung ganun. Sige po, magpahinga na po kayo. Oo nga ho, baka napagod kayo dyan eh. Sige, maraming salamat Ipagtimpla mo ako ng kape, Lara. Ayoko na ho, pahinga ka na lang dyan, be. Sabay kaming umupo ni Nanay Pina. Pansin kong nanlalambot siyang sumandal sa dingding. Ayos lang ho kayo. Pawis na pawis ho kayo Napagod lang ako, kaya wag mo na ako alalahanin. Ay, hindi ho. Nahihilo lang ako ng konti. Idlip lang muna ako saglit. Nataranta ako nang biglang nawala ng malay si Nanay Pina. Agad kong tinawag si Olga at nagpatulong na asikasuhin si Nanay Pina. Hindi na sa akin bago to dahil ganito ang nangyayari sa tuwing susubukan ni Nanay Pina na manggamot. Pero paiba-iba ang iniinda niyang sakit. Kung minsan, tinatago niya pa nga sa akin.
Salamat tinulungan mo ko, Olga. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko talaga. Walang ano man ano. Ganyan talaga yung mga nanay natin eh. Gagawin ng lahat, makatulong lang. Pareho sila ni nanay ko. Oo nga Pero di mo rin naman masisisi si tita kung bakit niya to hindi kayang ihinto. Ba't pa kasi ayaw mo mag-aral niyan? Kasi nga. Kasi nga ano, mahina ang loob mo? Be naman, kahit sinong tao lalakas ang loob pag nakitang kinakawawa na ng mga aswang yung mga tao dito sa lugar na to. Tulad niyan, meron palang kinulam. Siguradong galing ang gumawa niyan dun sa kabilang baryo. Talaga? Pagtatalunan pa natin yan? Di naman, sinasabi ko lang na dapat hindi mo tinatanggihan yung oportunidad na makatulong sa ibang tao. Alam mo kung bakit? Kahit kailan, hindi ka uunlad sa buhay kung gagawin mo yun. Alam ko naman yun. Kung pwede nga lang ako na baka ako na mismo yung magpresentang magpaturo kay tita. Kasi alam kong hindi niya tayo pababayaang mapahamak ng basta. Pasimple akong bumuntong hininga. May point naman din ang kaibigan ko, Miss Anne. Nagkwentuhan kami ni Olga habang hinihintay na magising si Nanay Pina. Nak, Olga, ali kayo. Ay, butit nagising na ho kayo. Kumusta pong pakiramdam niyo? Sumasakit ang ulo ko. Nasusuka ako. Ay, eto ho yung palanggana. Dito na lang ho. Naku, Nay. May lagnat kayo. Ganun ba? Kaya pala nilalamig ang katawan ko. Teka lang ho. Ipagluluto ko po kayo ng noodles. Wag na Maraming salamat pero magpapahinga na lang ako. Ayan na naman kayo sa kakulitan nyo Makinig naman kayo sa akin kasi nininervyos na kami dahil hindi namin alam kung isusugod na ba namin kayo sa ospital o ano. Oo nga tita. Kanina pa kami nag-aalala sa inyo. Kasi ngayon lang to nangyari sa inyo sa ilang beses yung pagpipilit na manggamot. Sige na. Kakain na ako. Tumayo ako at akma na sanang lalabas ng bahay. So ka pupunta, be? Ako nang bibilit magluluto ng noodles. Samahan mo na lang si tita dyan. Pagkatapos kumain ni Nanay Pina ay pinatulog muna namin siya ulit. Lumabas muna kami ni Olga para mag-usap. Nangingilid ang mga luha kong tumitig sa kaibigan ko. Uy, ano ka ba? Huwag kang umiyak dyan. Malalampasan din natin to. Nahawa talaga ako sa nanay ko, sa totoo lang. Isa pa, sa tuwing mangyayari ang ganito, wala akong magawa. Lalo ngayon, matumal ang benta. Alam mo, narinig ko sa simbahan kanina. Sinabi nung pari na God will provide. Kahit gaano pa kahirap, malalampasan mo yan basta manalangin ka lang. Pero may ibang paraan pa kaya para mapatigil si nanay sa panggagamot? Kasi kahit anong gawin ko pakiusap, wala rin Alam mo, yung naiisip ko lang na paraan, tanggapin mo yung alok niya sa'yo. Promise titigil yan si tita pag nakita niya na ikaw na yung nagpapatuloy ng ginagawa niya. Oo nga no. Pero wag mo munang isipin ang tungkol dyan para hindi ka masyado ma-stress. Isipin muna natin yung paggaling niya. Salamat ulit. Ito naman paulit-ulit. Siyempre no, nakaka-relate ako sa inyong mag-ina kasi nga tulad mo, si inay na lang din yung katuwang ko sa buhay. Maya-maya, pumasok na ako sa loob nang magpaalam ng umuwi si Olga. Nadatnan ko naman si Nanay Pina na nakatulala sa kisame. Kumustang pakiramdam niyo, Nay? Maayos na kahit papano, iha. Nasa na nga pala si Olga? Umuwi na ho siya. Ay, ganun ba? Sige, pasensya ka na talaga, ha? Wala yun. Mahalaga po, okay na po kayo. Gusto ko lang ho sana kayong kausapin tungkol sa alok niyo sa akin nun. Ano yan? Pumapayag na ho ako. Talaga? Salamat naman kung ganon. Pero, mapapangako niyo po ba na pag nag-aral na akong manggamot, magre-retiro na talaga kayo? Oo, iha, pangako. Sige ho, basta ba unahin niyo po muna yung pagpapagaling niyo Sige, pero dahil pumayag ka na sa akin, kunin mo yung maliit na baul sa loob ng cabinet ko. Isang kwintas na may maliit na itim na batong pendant ang laman nun. Sa itsura nito, alam kong hindi yun nasasanla, pero ramdam ko ang pagpapahalaga ni Nanay Pina sa bagay na yon. Ito ang mutya ng aswang. Isang agimat na magbibigay sa iyo ng lakas sa tuwing makakalaban mo sila. Lakas?
Ba't di niyo po yung ginagamit nung nanggagamot kayo? Hindi ito po pwedeng basta-bastang gamitin kundi aswang ang makakalaban mo. Yun ang tanging bilin sa akin ng lolo Boyet mo bago siya namatay. Saan niyo naman po nakuha ang mutyang yan? Shh! Hinaam mo ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Ay, pasensya na po. Galing ito sa aswang na napatay namin noon. Sa baryong yon. Doon din namin nahulit na patay ng lolo mo. Pero, ba't po pala hindi niyo pa nun pinatay yung aswang na sinasabi niyo nung mas malakas pa kayo? Iha, hindi naman lahat ng nakatira sa baryong yon aswang. Isa pa, mula nang mamatay ang lolo mo, mas pinagbuti ko munang ihinto ang pagtugi sa kanila. Lalo na nang may panganak kita dahil ayoko madamay ka eh. Pero ano po ba yung totoong itsura nila? Wala po akong ideya eh. Baka sakaling iba sila sa mga napapanood ko sa pelikula noon. Agad na binuksan ko ang maliit na librong inabot niya sa akin. Doon ko nakita ang iba't ibang uri ng mga nilalang. Tulad na lang ng sabi niyang makakalaban namin na Yanggaw at Asbo. Balita ko, mas marami na ang aswang na naglipa na ngayon. Pero bakit po sa iisang lugar lang sila nakatira? Di po ba dapat nakakalat sila para mas marami silang mabiktima? Dahil paniguradong may samahan sila. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay para wala nang malaga sa kanila. Pero buti hindi nila tayo sinusugod sa bahay, no? Dahil hindi nila ako kilala. Laging balot na balot ang mukha ko tuwing manunugis ng aswang. Ang alam lang nila ay isa akong karaniwang albularya. Ha, galing naman po pala. Oo, kaya sana ganun din ang gawin mo. Pangako po. Lumipas ang ilang araw at mas naging tutok ako sa pagbebenta para may pambili ng gamot ni Nanay Pina. Hindi na muna namin tinuloy ang pagtitinda ng yosi at candy para makatipid, Miss Anne. Isang gabi, tahimik na lumalakad kami ni Olga sa gilid ng kalye. Ay naku be, ginabi na tayo rito. Nakakatakot kaya. Tamo, bilog na bilog yung buwan. Oks lang. Tingnan mo naman, naubos yung paninda natin. Sigurado matutuwa si nanay sa atin. Tsaka syempre, mas malaki din yung porsyento mo. Oo nga, salamat din talaga sa'yo dahil sa pagiging maparaan mo. Nga pala, kumusta naman yung nanay mo? Oks naman na. Nung nakaraan kasi, inataka siya ng high blood eh. Kaya hindi nakakapagtinda sa palengke. Ah, ganun ba? Buti nga may naipon ako kahit paano. Kaya naibili ko siya ng gamot. Buti naman no. Yaan mo, sa susunod, masisipagan pa natin. Napahinto kami sa paglalakad nang makarinig ng kaluskos mula sa mga puno. Agad namang nagtago si Olga sa likuran ko. Alo, naramdaman mo rin yun, diba? Ano kaya yun? Tumakbo na tayo, be. Shh! Kumalma ka nga. Hindi tayo tatakbo. Sabi sa'yo eh, dapat di na tayo nagpaabot ng gabi dito. Oh, teka, saan ka pupunta? Titingnan ko lang kung ano yun. Titingnan? Nababaliw ka na ba? Paano kung aswang pala yan? Huwag ka mag-alala. Merong binigay sa aking proteksyon si nanay. Hindi ko na inintay pa ang sasabihin ni Olga. Nilakasan ko ang loob kong usisain ang loob ng kakahuyan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang malaking itim na asong natatamaan ng sinag ng buwan na nilalapa ang bangkay ng isang lalaki. Nang makita naman ako ng nilalang, ay agad itong tumakbo papalayo. Nanginginig ang buong katawan kong tumingin sa biktima. Wak-wak ang tiyan nito at nakalabas ang mga laman loob. Naduwal ako sa sobrang pandidiri, Miss Anne. Aswang! Hala, sino kaya yung lalaking na biktima niyan? Hindi ko alam. Halika na, kailangang malaman to ni nanay. Pagka-uwi, nadat na namin si Nanay Pina sa labas ng bahay. Agad kaming tumakbo papunta sa kanya. Ba't naman ginabi kayo? Diyos kong mga bata ito, oo. Tita, meron pong aswang, kinain niya po yung lalaki. Ano? Totoo ba ito, Lara? Oo. Nakita po namin doon po sa bandang kakahuyan kanina. Halika kayo, doon tayo sa loob, doon tayo mag-usap. Matapos ang pagpapakalma sa amin ni nanay, ay sinimulan ko ng ikwento ang mga nakita ko.
Kayo naman kasi, sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong magpapagabi. Pero ano ginawa ninyo? Sinaway niyo ako, hindi ba? Gusto ko lang naman kasing maubos yung mga paninda namin eh. Dahil kailangan natin ng pera para may pambili tayo ng gamot nyo. Meron nga tayong pambili ng gamot. Eh kung kayo naman napapatay sa akin sa nervyo sa kakaisip sa inyo. Abay, kanina ko pa kayo inaantay dun sa labas ah. Pasensya na po, Nay. Oo nga po. Promise, hindi na po mauulit. Eh ano na lang sa tingin mong nangyari sa inyo kung hindi mo suot yung bracelet na binigay ko? Baka nilalapa na rin kami nung nilalang na yun ah. Hindi nga malabong mangyari yun. Kaya sa susunod mas mag-iingat kayo. Opo, tsaka meron ho akong dalang asin dito. Kaya lang, pinangunahan na ako ng takot kanini kaya hindi ko na nagamit. O siya, lagi niyong tatandaan ang billing ko sa inyo ha. Sandali, 9:00 na pala ng gabi. Hindi ka pa ba uuwi, Olga? Uuwi na po, kaya lang, pwede niyo ba akong ihatid? Pagkahatid ni Nanay Pina kay Olga, natulog na kaming mag-ina. Kinabukasan, minabuti muna naming hindi magtinda para maturuan niya ako kung paanong makipaglaban sa mga aswang. Inabot niya sa akin ang buntot pagi na siya namang kinuha ko. Ilang oras din kaming nag-aaral kung paano yung gagamitin sa pakikipaglaban. Teka lang ho, pahinga muna tayo, Nay. Sige. Diyan ka na rin muna, tatawagin ko lang si Olga. Kailangan niya ring matutunan ng mga ito. Sige ho, ingat kayo, Nay. Kasama na niya si Olga pagbalik. May bitbit pang mga bawang ang kaibigan ko. Oh, musta naman? Eto, ang dami kong dalang bawang oh. Meron pa ako sa bulsa. Sige lang. Nag-almusal ka na ba? Ako, paano makakapag-almusal yan? Abala sa pagtutongits dun sa kanto. Sorry ho. Pinapalago ko lang naman yung pera ko eh. Gaga ka talaga. Pag nalaman niya ng nanay mo, naku, yari ka dun. O lika na nga. Magkape ka na rito at na makapagsimula ka na. Habang nag-eensayo sila ay pumasok muna ako sa loob. Umikot ang buong araw namin sa pagtitraining. Aminado akong mahirap pero tulad ng sabi ni Nanay Pina ay hindi namin po pwede itong ihinto lalo pat nasimulan na. Sa mga sumunod na linggo ay tinuruan na rin ako ni Nanay Pina sa paggamit ng mutya. Pero meron siyang bilin sa akin. Yon ay ang hindi ko pwedeng dalhin kahit saan ang mutyang yon. Nag-iba din ang pananaw ko sa buhay dahil ngayon ay gusto ko nang tumulong sa mga tao. Kahit paabala sa pag-iensayo ay nakakagawa pa rin kami ng paraan para makapagtinda. Isang umaga, narinig namin ang tsismisan ng mga tindera habang naglalako ng paninda. Diyos ko, narinig mo rin ba yung pinag-uusapan nila? Oo, kaya nga ako kanina patahimik eh. Kinakabahan ako, lalo na nung narinig kong yung natagpo ang mga bangkay dun sa tabing ilog na bungad ng arko. Kaya nga eh. Naglipanan na talaga yung mga aswang ano? Oo nga. Diba sabi ko sa'yo, totoong lahat ng to eh. Di ka kasi naniniwala sa akin noong umpisa. Oo na, mali na nga ako diba? Ay, tara na nga, umuwi na tayo. Kailangan tumalaman ni Nanay. Habang tinatahak ang daan, natanaw ni Olga si Nanay Pina na nakikipag-usap sa isang kargador. Dali-dali kaming lumapit sa kanya. Oh, ano ginagawa niyo rito? Tita, narinig niyo na po ba yung usap-usapan? Oo, kaya nga ako nagpunta dito para makibalita. Mas mabuti pa siguro kung umuwi na tayo. Dumiretso kami sa bahay hanggang sa sala. Kinuha din ni Nanay Pina ang librong may impormasyon tungkol sa mga aswang at ibinigay din yon kay Olga. Basahin mo yan, Iha. Kailangan nating ihanda ang mga sarili natin. Ano na pong plano? Oo nga po. Hindi naman po pwedeng pabayaan na lang natin to. Kailangan meron tayong gawin. Ano kaya kung rumonda tayo tuwing gabi para naman mabantayan natin yung mga tao dito sa lugar? Oo nga ho. Total, kaya naman na po namin makipaglaban dun sa mga nilalang na yun. Hindi pwede. Ba't naman ho? Di ba ito po yung gusto nyo na makatulong sa iba? Kaya nga ho pumayag na ako sa gusto nyo eh. Sa mga pangyayaring to, kailangan mo maghinay-hinay ha. Hindi tayo po pwedeng kumilos ng walang plano. Anong gagawin natin? Nakausap ko naman na din kanina yung iilang mga tindera na kailangan nilang maging handa.
Sinabihan ko na rin naman po yung iba mga kapitbahay ko na lagi silang magsabit ng bawang sa tapat ng pinto nila. Naiintindihan ko ang pagiging magulo ng isipan mo ngayon, Lara. Natutuwa rin ako at ikaw mismo ang nagpipresentang gumawa tayo ng paraan para maligtas ang mga kababaryo natin. Kaya lang, tandaan mo na dapat ingatan din natin ang mga sarili natin. Alam ko po, nag-aalala lang talaga ako. Tayo na lang ang pag-asa ng buong baryong ito. At kung may mangyari pang masama sa atin, hindi ko na alam kung anong patutunguhan ng mga tao rito. Naiintindihan ko po. Pero mas mainam siguro kung halugugin na natin yung katabing baryo para hanapin yung mga aswang na yun. Mas delikado dahil teritoryo nila yon. Mas malaya silang pumatay doon. Hindi ko na pinilit ang gusto ko. Sa halip, pinag-usapan na lang namin ang tungkol sa mga biktima. Karamihan daw kasi sa mga yon ay mangingisda sa ilog na nasabihan na noon ni Nanay Pina na wag nang lumabas ng gabi. Mas na-curious naman ako tungkol sa baryong yon, Miss Anne. Isang hapon, pinilit ko si Olga na pumunta kami sa bungad ng baryo. Ano ba yung sinasabi mong titingnan mo rito? Wala lang. Ano kaya kung silipin natin yung loob niyan, no? May araw pa naman eh. Ngayon? Pasok tayo. Ito naman, alam mo paulit-ulit ka. Sinabi lang ang bawal, no? Bawal, oo. Lalo kung wala tayong masyadong alam sa pakikipaglaban. Pero kailangan nating malaman kung ilan ba yung mga makakalaban nating aswang. Saglit lang naman tayo eh. Paano kung tayo naman yung mawala? Tapos matagpuan na lang tayo kinabukasan na nakahandusay dyan. Sige na. O hindi, bahala ka. Pumasok ka mag-isa mo. Basta uuwi na ako. Hindi ko pinansin si Olga at lumakad kami sa magkaibang direksyon. Ako'y papasok sa baryo habang siya naman ay papalayo sa akin. Uy, saglit lang! Akala ko ba uuwi ka na? Ba't ka humahabol? Joke lang naman. Tsaka ayoko nga umuwing hindi ka kasama, no? Buti na lang may dala akong bawang at asin dito sa bag ko sakaling mapalaban tayo. Shh! Baka may makarinig sa atin. Basta, para hindi tayo paghinalaan. Kunwari, maglalako lang tayo Sige. Lumakad kami hanggang sa narating ang iilang mga bahay. Mas maraming puno dito kumpara sa baryo namin. Tama nga si nanay. Hindi lahat ng nakatira dito aswang kasi may mga nakasabit na bawang sa pinto nila. Oo nga, di naman talaga. Pero, ba't hindi pa sila lumipat ng tirahan? Gayong nasa peligro ang buhay nila. Malamang naman, saan mo naman sila patitirahin? Karamihan dito hindi naman ganun kayaman. Sa bagay. O yun, may lalaki. Halika, alokin natin ang sampagita. Lumapit kami sa isang lalaking nakasuot ng manipis na puting long sleeve at salakot. Nagtataka pa itong tumingin sa amin. Ngayon ko lang kayo nakita dito Anong may paglilingkod ko sa inyo mga iya? Gusto niyo po bang bumili ng sampagita? Nako, unang beses na mayroong maglako ng ganyan dito. Saludo ako sa tapang nyo mga iya. Ba't naman ho? Mula kasi nang lumobo ang mga natatagpuan patay dito sa baryo namin. Wala nang pumupunta dito, miski mga pulis. Hindi na nag-iimbestiga. Pero totoo naman ho kasing may mga aswang dito kaya ganun. Nadadamay na nga po yung ilang mga taong naghahanap buhay dun sa baryo namin eh. Mga hayop kasi yung mga aswang na yan. Oo, masama sila iya. Pero lagi mong tatandaan na ang lahat ng nilalang sa mundo'y maaaring maging masama pag inabuso sila. Ano pong ibig niyong sabihin? Teka, kanino ba kayong mga anak? Bakit hinahayaan kayo ng mga magulang niyong pumunta dito? Pasensya na ho, hindi pa ho kasi naubos tong mga paninda namin eh. Wala na masyadong bahayan dito kaya ako nang bibili niyan. Talaga? O sige, eto ho. Ito ang bayad ko. Sobra na yan kaya umuwi na kayo. Salamat po. Mag-iingat kayo Imbis na umuwi, ay lumibot muna kami sa baryo. Gubat na ang nasa dulo noon kaya bumalik na rin kami sa bahay. Naku, yari. Andyan si tita. Mukhang kanina pa tayo nihintay Ano sasabihin natin? Huwag ka maingay. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Sige. Ba't tinabot na naman kayo ng hapon? Hindi ba't nag-usap na tayo? Pumunta po kami dun sa baryo ng mga aswang, Nay. Ano? Ba't kayo kumikilos nang hindi ko alam? Pasensya na po.
Na-curious lang po kasi kami. Curious? Aba, yan ang papatay sa inyo. Abay, paano kung hindi na kayo nakalabas pa doon ng buhay? Hindi ko alam kung sa kayo hahagilapin. Nag-espiya lang naman po kami doon. Oo nga ho, pasensya na po. Tsaka, alam niyo ba, nakita po namin yung ibang mga abandonadong bahay doon. Maging responsable kayo kung gusto niyo talaga makatulong. Hindi po pwedeng susuwayin niyo ko. Olga, Lara! Ilang oras kaming hindi kinausap ni Nanay Pina. Kaya nang sumapit ang gabi ay ako na mismo ang kumausap sa kanya. Nay, may tampo pa rin ho ba kayo sa amin? Gusto ko lang na magtanda kayo sa pagkakamali niyo. Kala niyo ba, hindi ako gumagawa ng paraan kung paano po protektahan ng mga tao dito sa lugar natin? Hindi naman po sa ganun. Tulad niyo, ilang gabi na akong hindi nakakatulog kakaisip kung paano matatapos ang lahat ng ito. At yung nakita niyong abandonadong bahay, bahay yun ng pamilya na sumubok na pumatay ng aswang na yon. Hindi siya nagtagumpay, kaya inubos sila ng mga aswang. At yun ang ayoko mangyari sa atin. Yun ang dahilan kung ba't lumisan ng iba pang mga albularyo dito dahil ayaw nilang madamay ang mga pamilya nila. Kung tutuusin, pwede ko silang gayahin pero pinangunahan ako ng awa sa mga taong maiiwan eh. Yumakap ako kay Nanay Pina nang mapansin ang panginginig ng katawan niya. Ngayon ko lang siya nakitang magkaganito, Miss Anne. Alam kong sa puntong yon ay nape-pressure na siya. Olga, halika muna rito. May mahalaga tayong pag-uusapan na tatlo. Ano yun? Nagdesisyon akong itigil nyo na muna ang pagtitinda ng sampagita. Mas makakabuti sa kaligtasan nyo kung mananatili tayo sa sarili-sarili nating bahay. Sige ho. Tutulungan ko na lang din ho si nanay sa pagtitinda niya sa palengke. Bantayan mong mabuti ang inay mo ha. Nabalitaan ko sumasama siya minsan sa mangingisda sa ilog eh. Ha? No, hindi ko po yun alam ah. Kaya pala minsan nagpapaalam siya sa akin na aalis daw siya. Minsan madaling araw na nga siya kung umuwi. Mas delikado pa naman ang panahon ngayon. Nalimutan ko itanong. Meron bang nakakita sa inyo na pumasok kayo sa baryong yon? Meron ho. Oo nga po, yung lalaking pumakyaw sa mga tinda namin. Miguel daw ho yata yung pangalan. Napansin ko ang panlalaki ng mata ni Nanay Pina. Sa pagtataka ay blanko ang reaksyon kong nakipagtinginan kay Olga. Ayos lang po ba kayo? Basta sa susunod mag-iingat kayo ha. Sa panahon ngayon mahirap na yung basta-basta kayo nagtitiwala sa iba. Pero mukha namang mabait siya. Tsaka kung aswang siya, dapat nataboy na siya nung bracelet ni Lara. Oo, tama ka. Pero sa susunod huwag kayong basta-basta magpapahuli na pumapasok kayo doon dahil baka kayo naman ang pagbintangan na aswang. Maliwanag? Pareho kaming tumango ni Olga. Inayos naman ni Nanay Pina ang kanyang pagkakaupo. Kunin niyo ang mga armas niyo at mula ngayong gabi, roronda na tayo. Olga, magpaalam ka sa nanay mo. Talaga? Sige ho, magpapaalam ako sa kanya mamaya. Kaya lang, kailangan nating magsuot ng maskara para hindi nila tayo makilala. Sige ho. Sige na, tumuwi ka na muna, Olga. Sabay na tayo. Sasaglit lang ako sa palengke para bigyan ng payo yung ibang mga makukulit na tao doon. Sige ho. Sumama ka na rin, Lara. Bago pumunta sa palengke ay binalot muna namin ng mga armas na bitbit sa makapal na tela at pinalitan ang mga suot. Nandito na tayo. Diyan lang muna kayo. Pagsasabihan ko lang ulit yung mga nagtitindang huwag nang magpapaabot ng 10 oras sa kalsada. Sige ho, ingat po. Ay naku, kawawa naman yung mga nangingisda sa gabi, no? Sila yung talagang naapektuhan ng bongga. Kaya nga, pero gets ko naman kung ba't di sila agad sumusunod sa babala ni Nanay Pina. Kasi may mga pamilya silang binubuhay eh. Kaya lang sa panahong to, dapat mas piliin nila yung kaligtasan nila. Totoo nga. Oh, di ba ito yung pwesto ng nanay mo? Nasaan na siya? Naku, panigurado nakikichismis na naman yun. Diyan ka nga muna, hahanapin ko lang saglit. Sige, bumalik ka agad baka hanapin ka ni nanay. Pagbalik ni Olga ay napansin ko agad ang pagkataranta sa mukha nito. Oh, ba't parang namumutla ka? Ano nangyari? Be, nandiyan si Miguel. Oh, bakit naman? Ewan ko. Di ka na nga muna sa malayo. Nakapagpaalam na rin naman ako kay inay. Susunod daw siya dito.
Tumakbo kami papunta sa waiting shed at doon umupo. Ikaw naman, pwede naman tayong tumakbo doon palapit kay nanay pero dito mo pa talaga ako dinala. Napagtanto ko lang. Di ba, doon nakatira si Miguel sa baryo ng mga aswang? Oo. Bakit? Paano kung isa pala siya sa mga aswang? Ano ba yan? Ba't ngayon ko lang ito naisip? Ikaw talaga? Alam mo, nagiging delulo ka na naman eh. Di ka na nga, baka hinahanap na tayo ni nanay. Nang magkita-kita kaming tatlo ay dumiretso na kami sa kakahuyan papunta sa ilog. Maliwanag na rin ang sinag ng buwan ng mga oras na ito. Isuot nyo na bilang maskara yung mga damit na binigay ko sa inyo. Mata lang dapat ang makikita ha. Opo. Masyadong malawak ang kakahuyang ito. Maghiwa-hiwalay tayo para mas mapadali ang pagroronda natin. Sigurado po kayo? Kaya nga po, paano po kayo makakatakbo kung sakali? Mga batang to talaga. Siyempre, hindi nyo ba ako nakita kaninang pinupuno ng asin at bawang tong bag na bitbit ko? Tsaka, bakit naman ako tatakbo? Nandito tayo para magproteksyon ng bayan, hindi para tumakbo. Ay, perfect! Para din po pala kayo si nanay nagrarap pag naiinis. Ay nako, Iha. Hindi ngayon ang oras para makipagbiroan, ha? O siya, maiwan ko na kayo. Huwag kayong maghihiwalay ng landas kahit na anong mangyari, ha? Tinabig ko ang braso ni Olga bago namin tinahak ang masukal na daan palayo kay Nanay Pina. Sa gitna ng paglalakad, biglang hinubad ni Olga ang nakabalot sa mukha. Oh, ba't mo yan hinubad? Gagi ka ba? Isuot mo nga ulit. Nuknukan ka talaga ng kabaliwan. Ano ba? Sandali lang naman oh. Ang sikip kaya, hindi ako makahinga. Tamong pango nga yung ilong ko oh. Naku, kakulit mo talaga, pala ka nga. Imbis na manermon, mas tinutukan ko na lang ng atensyon ko yung dinadaanan namin. Maya-maya nakarinig kami ng alulong ng aso mula sa di kalayuan. Agad naming hinanap yon at nakita ang asbong nakaupo sa mabatong pampang ng ilog. Nakatingala ang nilalang sa buwan. Hala, panigurado naghihintay lang yan na mabibiktima. Uy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ya tayo. Malakas pa naman ang pakiramdam ng mga aswang. Ay, sorry. Ihanda mo yung itak mo ah. Eto na, ready na rin ako. Isuot mo na yung panakip mo sa mukha. Bago pa man yun magawa ni Olga ay napansin kong biglang nanlaki ang mata niya. Meron siyang tinuturo sa likod ko at nang mapansing isa yung yanggaw ay humarap ako agad dito. Anyong tao rin ang nilalang pero meron itong matutulis na pangil at mahahabang kuko. Bukod sa nanlilisik nitong mga mata ay naglalaway din ito. Dali-dali ko itong hinampas ng buntot pagi na sinundan naman ang paghagis ni Olga ng asin dito. Umusok ang katawan ng halimaw pero pilit pa rin itong lumalaban sa amin. Umatras ka! Ako na bahala sa kanya! Meron ding asbo sa likod natin. Paano na to? Natatakot ako! Ano ba? Para kang tanga! Sunod-sunod na hinampas ko ng buntot pagi ang nilalang hanggang sa mapatay ko ito ng tuluyan. Nang mapalingon ako kay Olga na nakikipagtunggalian sa asbo, naghanda na rin akong tumulong. Pero bago pa ako makaresback, nakalmot siya nito sa braso, dahilan para matumba siya at makatakbo palayo ang malaking aso. Semay, ano ba yung nangyari sa'yo? Lalamya-lamya kang kumilos, halika na nga! Pasensya na, kasi naman natakot ako. Aray, malalim ang mga sugat mo. Tara, umuwi na tayo. Nang mahanap namin si Nanay Pina ay umuwi na kami agad. Hinanda ko na ang bulak at betadine na panggamot kay Olga. Ano ba kasing nangyari? Akin na ka, ako nagagamot dyan sa sugat niya. Nakaengkwentro ho namin yung asbot yanggaw dun sa may tabing ilog. Oh, ano nangyari? Napatay niyo ba lahat? Yung yanggaw po, oo. Pero nakatakas kasi yung isa eh. Buti naman at nakatago ang mga mukha ninyo. Naku, yang si Olga po. Oo, tagong-tago po kami, tita. Aray ko. Napatingin ako kay Olga. Sumenyas pa itong wag akong maingay, kaya kahit labag sa loob ko ay tumahimik na lamang ako. Nagkaroon ng sinat si Olga kaya minabuti muna naming patulugin ito sa bahay para mabantayan namin siya. Magpahinga ka na muna dyan. Huwag kang mag-alala at ipagbibigay alam ko to sa nanay mo. Salamat ho sa inyo. Ano bang nararamdaman mo, Iha?
Medyo masakit lang po yung ulo ko tapos medyo makirot po yung sugat. Buti na lang, meron pang natirang gamot dyan. Sandali lang at ipagluluto kita ng mahihigop na sabaw. Lara, bantayan mo muna siya ha. Opo. Binaling ko ang buong atensyon ko sa kaibigan ko nang makaalis si Nanay Pina. O ikaw, ba't ka ba nagsisinungaling kanina? Siyempre, paano kung pagalitan ako ni tita? Alam mo namang may pagkamasungit din yun, parang ikaw. Kung pagalitan ka man, at least nalaman niya na yung nangyari sa atin. Huwag ka mag-alala, oks lang naman ako eh. Anong wag mag-alala? Sinabi na nga niya sa atin na dinadami ng mga aswang yung pamilya ng nanunugis, diba? Paano kung madamay ang nanay mo? Ya mo, sasabihan ko na lang si nanay bukas na mas doblehin ang pag-iingat. Tsaka, baka hindi na ako pasamahin ni tito sa inyo pag nalaman niyang nakita ako ng mga aswang. Bahala ka na nga. Naging maayos din naman ang pakiramdam ni Olga nung gabing yon, kaya umuwi rin ito kinaumagahan. Pero laking gulat ko naman nang bumalik itong umiiyak. Anong nangyari sa'yo? Magulo din po yung bahay namin nung nadatnan ko. Wala po si nanay dun. Ano? Kumalma kayo ha. Naipagtanong-tanong mo na ba sa mga kapitbahay niyo kung nasa ng nanay mo? Oo, pero hindi daw po nila alam kung nasan siya. Pero sabi nila meron daw silang narinig na mga kalabog sa loob ng bahay namin nung madaling araw eh. Hindi raw sila naglakas ng loob para tingnan kasi natatakot sila. Hindi kaya napasok kayo ng mga aswang? Hindi siguro dahil nilagyan ko ng mga bawang at asin yung mga bintana at saka pintuan namin eh. Hindi rin naman maglalakas lang loob ng nanay ko na lumabas tuwing gabi dahil nasabihan ko na siya. Diyan muna kayo. Magtatanong-tanong ako sa palengke. Nang makaalis si Nanay Pina, ay hindi ko na napigilan si Olga na humagulgol sa akin. Mahigpit ko naman itong niyakap. Kasalanan ko to eh. Sana pala nakinig ako sa'yo kagabi. Huwag ka muna mag-isip na masama, okay? Baka mamaya umalis lang siya at hindi nakabalik. Baka sinamantala ng mga magnanakaw na pasukin yung bahay niyo. Huwag mo nang guluhin ang isipan ko, Lara. Nararamdaman ko na nasa peligro ang buhay ni nanay at dahil yun sa akin. Andito lang kami. Huwag ka mawalan ng pag-asa hanggat hindi natin nakikita yung katawan niya. Pero paano? Siya na lang yung pag-asa ko. Tsaka nangako ako na aalaga ako sa hindi pa babayaan pero anong nangyari? Ikaw nakinig lang ako sa'yo. Agad kong pinigilan si Olga na iuntog nito ang sarili sa pader. Ano ba? Huwag mo sakdan ang sarili mo. Hindi yan ang sagot sa lahat ng problema mo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa nanay ko. Hindi na ako kumibo. Sa halip, niyakap ko na lang ang kaibigan ko ng mahigpit. Dahil miski ako, hindi ko rin alam ang gagawin. May halong awa at inis ang nararamdaman ko para kay Olga dahil sa kakulitan nito. Kaya pagbalik ni Nanay Pina ay sinabi ko na ang lahat ng nangyari sa amin kagabi. Ano? Kaya naman pala walang nakakaalam sa mga napagtanungan ko kung bakit hindi nila nakita ang nanay mo. Dahil sinuway mo ang utos ko, Olga. Sorry po. Sorry? Ano magagawa ng paghingi mo ng tawad ngayong meron ng taong nawawala dahil sa kakulitan mo? At kailan ba kayo makikinig sa akin? Pag isa na sa atin ang namatay? Hindi na po mauulit, tita. Talagang hindi na. Dahil mula sa araw na ito, hindi ka nasasama sa amin sa misyon. Nay, wag naman hong ganyan. Kailangan tayo ni Olga. Oo, kailangan niya tayo. Pero mas kailangan tayo ng Baryo, Lara. Baka mamaya, yan pang maging dahilan para mapurnada lahat ng pinaplano natin. Ano? Ba't naman napunta doon agad? Si Miguel. Anak siya ng aswang kung saan nakuha ng lolo mo yung mutya. Ano? Ba't naman ho ngayon nyo lang sinabi sa akin to? Buong akala ko tao siya. Dahil alam kong hindi nyo makokontrol ang mga dila nyo. Siya ang leader ng mga aswang. At ngayong kilala ka na niya, Olga, alam kong iisa-isahin niya tayo para ipaghiganti ang magulang niya.
Sa pilitang pinauwi ni Nanay Pina ang kaibigan ko, Miss Anne. Uminit ang ulo ko ng dahil doon. Ba't nyo naman ho yung ginawa, Nay? Aba, anong klaseng tao kayo? Nililigtas ko lang ang sarili natin mula sa kapalpakan ni Olga. Mas makakabuti kung tayong dalawa na lang ang tatapos dito sa misyong ito. Puro misyon ang iniisip nyo eh. Imbis na damayan nyo yung tao. Hindi papatay ang nanay niya dahil wala pang bangkay niyang natatagpuan, Lara. Kung ganon, ano sa tingin yung ginawa ni Miguel sa kanya? Alam niyo sa totoo lang, kayong may kasalanan eh kung bakit sila naghihiganti sa atin. Ano? Pakiulat lang sinabi mo? Kasalanan niyo to, ni Lolo. Bumiling ang mukha ko dahil sa pagkakasampal niya sa akin. Ginawa yun ng lolo mo para magkaroon tayo ng laban sa mga aswang. Dahil hindi kakayanin ng katawan nating mga mortal na makipagtagisan sa lakas nila. Ewan ko sa inyo. Hindi ko na pinakinggan si Nanay Pina. Sa halip, pumunta ako kina Olga para kumustahin ito. Pero nadatnan ko itong nag-iimpake ng gamit sa bag. Ano yan? Ba't ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Dun sa kabilang baryo. Hahanapin ko si nanay. Delikado nga, Olga. Wala na akong pakialam, be. Basta ang importante lang sa akin, mahanap ko si nanay. Kailangan namin ng isa't isa. Pero teka. Ayoko na marinig ang mga paliwanag mo, okay? Nakapag-desisyon na ako. Isa pa, ano pang magiging saysay ng buhay ko kung wala siya? Sasama ko. Ano? Gusto mo bang pati ikaw pagalitan din ni tita? Alam mo, tanggap ko naman yung pagkakamali ko at nagsisisi ako kung ba't ako sumuway nung sinabihan mo ako kung anong dapat kong gawin eh. Alam ko yun. Kung ganun, huwag mo na akong gayahin pa. Diba? Nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan. Kasama kita sa lahat ng pagsubok ko sa buhay, kaya hayaan mo ako samahan naman kita. Pagkatapos mag-usap ay lumakad na kami papunta sa kabilang baryo. Oh, eto yung bawang. Itago mo. Salamat. Wag na lang siguro tayo maghiwalay ng landas para walang mangyari sa atin. Oo. Anong plano ngayon? Magtanong-tanong muna tayo dun sa mga bahay kung kilala ba nila yung nasa litratong to. Ano? Paano naman natin mapipili kung kanino tayo magtatanong? Baka mamaya bahay na pala ng aswang yung napuntahan natin. Hanapin natin si Miguel. Ha? Ano? Magpapakamatay ka na ba? O sige, wag na. Magtanong na lang tayo dun sa mga bahay na may nakasabit na bawang sa pintuan. Nahalata ko ang pagkalutang ng isipan ni Olga Mesaan. Pero kahit ganoon, sinunod ko pa rin ang gusto niya. Konti lang ang napagtanungan namin at halos lahat ay nagsabing hindi nila nakita ang inay niya. Imbis na mawala ng pag-asa ay pinilit niya akong maghiwalay kami ng landas. Pero lumipas ang ilang oras hanggang sa sumapit na nga ang gabi pero hindi pa rin siya nakakabalik. Sa pag-aalala ay nilakasan ko na ang loob kong pumasok sa kakahuyan kung saan ko siya nakitang dumaan pero naligaw ako. Biglang may humampas sa ulo ko dahilan para mawalan ako ng malay. Nagising akong nakatali sa isang seldang gawa sa kahoy. Agad na sinipa-sipa ko si Olga para magising siya sa tabi ko. Nasaan tayo? Aray! Ba't tayo napunta rito? Kinuha ka rin ba nila? Nino? Nung tribo? Tanungin ko sana sila pero bigla nila ako hinampasang sa ulo ko eh. Ginamitan nila ako ng tabla. Ganon din ang ginawa sa akin. Paano tayo makakatakas nito? Imbis na panghinaan ng loob, sinubukan naming kalagin ang mga tali pero hindi kami nagtagumpay. Maya-maya lumapit sa kulungan namin si Rupeng. Umiika-ika dahil sa malaking sugat sa paa. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Kilala mo siya? Siya yung napagtanungan ko kanina eh. Oo, kilalang kilala. Yan yung hayop na nambintang sa akin na magnanakaw ako. Anong ginagawa mo rito, demonyong ermitanyo? Huwag mong sabihin. Oh, tama ka, Iya. Isa ako sa kanila. Ano? Hayop ka pala talaga eh. Sana mabulok pa yung sugat mo lalo. Pero kung aswang siya, ba't di siya natataboy niyang bracelet mo? Sino namang may sabi sa inyong aswang ako?
Mga iya, isa akong mangkukulam. At etong sugat ko sa paa, binalik lang to sa akin ng nanay mong albularya. Ibig sabihin? Oo, ako. Yung kumulam sa tanod na yon. Alam mo kung bakit? Dahil hindi na nila ako pinaniniwalaan. Sa totoo lang, gusto ko nga lahat kayo magdusa eh. Hayop ka! Oo, at sana nun pa lang ay pinatay na namin yung nanay mo. Akala namin ordinaryong albularya lang siya pero isa rin pala siyang traidor. Tapos ka na. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin dahil pag nakawala ako dito, ako mismo papatay sa'yo. Yun ay kung makakatakas pa kayo. Dito na kayo mamamatay. Lalo pat ang kaibigan mong yan ang magpapahamak sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Lara, sorry. Ako yung nagsabi sa kanila na kasama kita dito. Nagsabing si tita ang may gawa ng lahat kasi sabi nila ituturo daw nila si inay. Pucha naman oh! At naniwala ka sa kanila? Kasi naman. Huwag ka na magpaliwanag. Paano tayo makakatakas dito ngayon? Tingin mo ba malalaman ni nanay kung nasan tayo? Sa inis, nagkibit balikat na lang ako at hindi na kinausap pa si Olga. Maya-maya, merong ilang mga taong gumawa ng siga. Pansin ko naman ang panggigigil sa akin ni Miguel nang bigla itong lumapit. Pinuno! Ano bang gagawin natin sa mga yan? Sabihin mo lang kung papatayin na sila at ako na ang bahalang gumawa na. Hindi. Huwag na muna. Siguradong may magliligtas dyan. Nasaan si Nanay Emeng? Ilabas niyo na siya, parang awa niyo na. Buhay ang kapalit ng ginawa niyong pagpatay sa mga kakampi kong Yanggaw. Wala na si Emeng Iya. Ano? Hindi pwede. Tulong! Sa kulano, tulungan niyo kami! Kahit sumigaw ka pa dyan ng sumigaw, walang makakarinig sa'yo dahil nasa kampo ka namin. Pero, bakit niyo ba ito ginagawa? Ano bang kasalanan ng mga tao sa inyo? Malaki at walang kapatawaran ang ginawa niyo sa amin. Pinatay niyo ang mga kakampi ko, kaya naghihiganti ako. Ako nang humihingi ng tawad para sa mga namatay na aswang. Huli na ang lahat. Marami na kaming napatay na tao. At iisa lang ang itinanim ko sa mga isipan ng mga kasapi ko. Yun ay maghiganti sa inyo. Kahit kailan, hindi na yun magbabago. Rubeng, paghandain mo na ang mga Yanggaw at Asbo para sa pagsasalo-salo. Masusunod, Pinuno. Mukhang mas masaya ang selebrasyon natin ngayon. Dahil madami-daming kakainin ang mga kasamaan natin. Ibig sabihin, aswang ka rin, Miguel. Pero Tao ako na inampon ng mga aswang. Kaya madali lang para sa akin ang maglabas-masok sa baryo nyo para humanap ng bibiktimahin. nagmamakaawa ako. Nakakapanloko itong ngumisi sa akin bago umalis. Ilang saglit pa ay nagtipon ng lahat ng kasama nila paikot sa siga. Masama ang titig nila sa aming dalawa ng kaibigan ko. Taimtim na pagdarasal na lang ang nagawa ko nang marinig ang plano nilang gawin sa amin at sa mga tao sa baryo. Diyos ko, kakainin nila tayo. Pag namatay tayo, paano na si tita? Ang mutya. Ano? Kailangan natin yung mutya para malabanan natin sila. Wala ka bang kahit na anong panlaban man lang dyan sa aswang, bawang, asin? Wala kang dala? Meron. Sa bulsa ko. Pero kailangan muna natin makaalis dito. Eto, magaspang yung kawayan. Pasimpleng ikinaskas niya ang tali sa kawayan habang pinagmamasdan ko ang tribo ng aswang na sumasayaw at ang ilan ay kumakanta pa. Mga hayop kayo. Maghihiganti kami sa inyo. Shh! Be, ito na. Mapuputol na yung tali. Pagkapigtas ng tali ay agad niya akong kinalagan. Pagkatapos, may ingat naming binuksan ang kawit ng kulungan. Pinauna niya akong lumabas pero bago pa man makatakbo ay nakita na kami ni Rupeng. Sa pagmamadali ay napigtas ang bracelet ko.
Pinuno! Tumatakas sila! Be, halika! Huwag ka lumayo sa akin! Tumakbo kami papasok sa kakahuyan at nagtago sa ilalim ng puno ng nara matapos makakuha ng matulis na sanga ng kawayan. Mapapatay ba nito mga aswang? Akin na yan, pati yung bawang. May gagawin ako. Eto, Ihanda mo yung asin na yan ha. Hagisan mo agad kung meron mang sumugod sa atin. anong plano natin? Kakalabanin ba natin sila ng tayo lang? Kahit pa gustuhin natin, hindi natin kaya. Medyo marami-rami sila at kulang yung panlaban natin. Dinurog ko ang bawang at ipinahid sa tulis ng kawayan. Be, sorry. Sorry kasi dinamay kita sa lahat ng to Naging desperada ako mahanap si inay. Ano pa bang magagawa natin? Nandito na tayo, Olga. Ang kailangan nating isipin kung paano makakalabas ng buhay sa baryong to at mapagbigay alam kay nanay ang lahat ng to. Sige. Shh! Huwag ka maingay. Bigla kaming nakarinig ng mga yabag palapit sa kinaroroonan namin. Minabuti ko munang iwanan si Olga para lumipat ng tataguan. Pagsenyas ko ay agad na pumaswit si Olga para magpakita sa mga lalaki. Agad namang nag-anyong asbo ang mga ito bago umatake sa kanya. Umusok ang mga katawan nito nang buhusan niya ng asin. Mula sa likod ng mga ito ay sumugod ako at pinagsasaksak sila ng armas na hawak ko hanggang sa mapatay ang bawat isa sa mga nilalang. Pagkatapos, mabilis kaming tumakbo papunta sa arko. Kaya lang napahinto sa bungad ng madatnan si Miguel na naghihintay doon. Bitiwan nyo yung mga armas na hawak nyo. Ngayon din. At sino ka naman para sundin ko? Ha, Miguel? Walang yaka! Talagang nagmamatigas ka. Pues, sa gagawin ko'y sigurado akong susundin nyo ko. Agad na lumabas si Rupeng mula sa kakahuyan, bit-bit si Inay Emeng na nanghihina dahil sa mga kalmot nito sa katawan. Pinigilan ko naman ang kaibigan kong lumapit sa mga ito. Bitiwan mo ako! Kailangan ni inay ang tulong ko! Nababaliw ka na ba? Hindi mo alam kung anong pwede nilang gawin sa'yo kung lalapit ka sa kanila. Anong pake ko? Hawak nila si inay Ako nagpahamak sa kanya kaya ako rin dapat ang magligtas sa kanya. Hindi nga pwede! Sabi bitiwan mo ako Tumumba ako nang itulak ako ni Olga. Hindi ko na siya napigilan pang lumapit sa mga kalaban, Miss Anne. Agad naman siyang ginapos ni Rupeng. Ano, magmamatigas ka pa rin ha? Sumuko ka na, Lara. Hindi! Tingin mo ba, malalaman pa ng nanay mo ang gagawin namin sa inyo? Hindi na! Pag napatay namin kayo, siguradong madali lang na isunod ang albularyong yun dahil pilay na siya! Yun ang akala mo. Napaluhod na lang ako sa panlulumo ng senyas ni Miguel si Rupeng na bugbugin ang matalik kong kaibigan. Bukod sa sumigaw ay wala na akong ibang nagawa pa. Tunay ngang wala silang sinasanto. Kahit papaano kumalma ko nang matanaw si Nanay Pina na lumalakad palapit sa kanila. Tama na yan, Miguel. Ako ang harapin mo. Heto na pala. Heto na pala yung kumitil sa buhay ng pamilya ko Subukan mo. Di ako magdadalawang isip na gamitin to sa'yo, Rupeng. Mutya ng aswang. Saan yan galing? Matagal mo nang hinahanap ang pumaslang sa magulang mo, hindi ba? Pwes, ako ang anak ng gumawa noon, Miguel. Hayop kang matanda ka. Pinuno! Ano, susugurin ko na ba yan? Hindi. Ako na ang haharap sa kanya. Bantayan mo ang mag-inang bihag natin. Buti na lang at hindi ako hinablot ni Rupeng nang bigla akong tumakbo palapit kay Nanay Pina. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Hindi ho, Nay. Iligtas natin si Olga. Yun ang dahilan kung ba't ako nandito. Humanda ka sa laban, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Pumuwesto ako sa likod ni Nanay Pina nang humarap ito kay Miguel. Ngayong magkaharap na tayo. Handa ka na ba? Buwisit ka. Kung alam ko lang, matagal na sana kitang pinatay, Pina. Bakit hindi mo ngayon gawin?
Kung ganid kayong mga aswang, kaya rin naming maging ganid na mga tao. Akin na ang mutya ng magulang kong pinatay mo. Papayag lang ako sa isang kondisyon. Yon ay kapalit ng 2 bihag mo. Nay, ano namang ipapanlaban natin sa kanila kung isusuko mo yan? Magtiwala ka sa akin, anak. Akong bahala. Bago pa man makalapit si Nanay Pina kay Miguel ay biglang merong sumulpot na asbo. Hinagisan ko naman ang natirang bawang ang nilalang, tsaka pinigilan si Nanay Pina. Inagaw ko sa kanya ang mutya. Akin na yan! Hindi, Miguel! Kung gusto mo, magtuos na lang tayong 2. Kung sinong mamatay, siyang talo. Akin na yan! Talagang hinahamon mo ko, ha? Agad na hinampas ko ng kawayan si Miguel kaya nagkaroon ito ng sugat sa mukha. Madaya ka, ha? Pues, etong sayo! Nagdilim ang paningin ko matapos akong suntukin ni Miguel. Bumagsak ako sa lupa at bago pa makabangon ay pinagtatadyakan na nito ang katawan ko. Nabitiwan ko ang hawak kong mutya. Sa wakas, nasa akin ang mutya. Nasa akin na rin ang mutya. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi pa ako tapos, Pina. Dugo laban sa dugo. Pagmasdan mo kung paano ko papatayin sa harap mo ang anak mo. Binitbit ni Miguel ang kwelyo ng damit ko. Nang maidilat ko ang mata, ay sinundot ko ng daliri ang mga mata nito. Bumagsak ang katawan ko sa lupa. Tuluyan mo na kasi yan, pinuno. Hindi yung pinahihirapan mo pa. Buiset! Pare-pareho lang kayo mga aswang, mga duwag, at nagtatago lang kayo sa anyunyong halimaw. Sinuntok ni Miguel si Nanay Pina nang makalapit ito. Pinilit kong tumayo matapos pumaswit ni Miguel, senyales na tinatawagan ang mga kasamang aswang. Sabi na nga ba tatawagin mo ang mga halimaw mong kasama. Hindi ako natatakot sa inyo. Talaga lang, ha? Pues, heto! Tinapo ni Miguel ang mutya sa kakahuyan. Sa puntong yon, wala na akong magawa kundi magbuntong hininga. Maya-maya, nagsilabasa ng iilang mga natitirang kasapi nilang aswang. Ano, ipapakain na ba natin sila sa kasamahan natin? Oh, total galit na ang tribo ko sa mga hayop na ito. Miski ako ay galit na galit din sa kanila eh. Paano ba yan? Eh di nawala din ang tapang niyong magina. Kung wala akong sugat baka ako na ang kumestigo sa 2 yan. Kumalma ka. Hayaan mo at hahayaan kitang ubusin ng mga tao dito sa lugar kapag napatay na natin sila. At kung mangyari yon, wala nang pipigil pa sa atin. Yon lang akala mo! Apat nagsalita pa ang pilay na to. Wala ka ng laban at lahat, nakuha mo pang magyabang. Sige, dalhin mo sa hukay yang tapang nyo. Nabuhayan ako ng loob ng marinig ang hiyawan ng mga taong tumatakbo palapit sa amin, Miss Anne. Meron silang mga bitbit na kanya-kanyang armas. Pinahinto naman ni Miguel ang tribo sa pagsugod sa amin. Talagang nagsama pa kayo ng idadagdag sa kakainin ng mga kasamaan ko. Kaya dali-daling ubusin ang mga maihinang nilalang na yan. Sila, ang mga taong tinanggalan nyo ng karapatan para maging masaya. Pinatay niyo ang mga mahal nila sa buhay, kaya nandito sila para magiganti. Pinuno, mukhang madami sila. Tumakbo na kaya tayo. Sinuntok ni Miguel si Rupeng sa mukha, dahilan para mawala nito ng malay. Hindi ako pinalaking duwarog ng mga magulang ko. Mga kasama, ihanda niyong sarili niyo dahil ngayong gabi rin ay tatapusin natin ang laban na ito. Paano niyo sila tinawag, Nay? Hindi ako pumunta dito nang alam kong madedehado tayo, anak. Dahil alam ko kung gaano kadesperado yang si Miguel kahit pa hindi siya aswang. Ganon siya inimpluwensyahan ng mga magulang niya. Pero bakit po kung makapagsalita kayo parang kilalang kilala niyo siya? Dahil tulad lang din siya ng magulang niya. Sandali, ayos ka lang ba? Masakit po yung tiyan ko. Sige, diyan ka lang. Saan po kayo pupunta? Hahanapin ko yung mutya.
Ilang saglit pa ay nagsimula ng laban sa pagitan ng mga tao at aswang. Tahimik lang akong nakaupo sa gitna ng kalsada dahil wala na akong lakas para makisali sa kanila. Madugo ang labanan ng mga ito at napapangiwi na lang ako sa tuwing may mga kasamahan kaming nasasaktan. Bigla akong narinig ang boses ni Nanay Pina. Hinagis niya sa akin ang mutya na agad ko namang sinalo. Sa kabila ng panginginig ng katawan, ramdam ko ang pagkakaroon ko ng lakas. Mga kasama, magsilayo kayo. Hayaan niyong ang nag-iisang anak kong tumapos ng labang ito. Tumakbo ko palapit sa mga kasamahan ko at inagaw ang buntot pagi ng isa sa kanila. Sinenyasan ko muna ang mga sugatan na lumayo sa mga nilalang para hindi sila madamay. Nasalag ko naman ang biglaang pagsuntok sa akin ni Miguel. Binali ko ang braso niya, tsaka tinadyakan palayo. Walang kahirap-hirap na kinalaban ko ang mga natitirang aswang. Pagkatapos, pumalakpak ang mga sibilyan sa likuran ko. Lumapit naman sa akin si Nanay Pina at mahigpit akong niyakap. Nay, tapos na po. Panalo tayo sa laban. Oo nga, pero buhay pang 2 ungas na yan. Ako na pong bahala dyan. Hindi, wag. Hayaan mo ngang mga taong kasama natin ang gumawa ng paraan para matapos ng 2 yan. Binuhat ng mga sibilyan sina Rupeng at Miguel papunta sa plaza, habang kami ay umuwi muna para gamutin ang mga sugat ni na Olga at ni Inay Emeng. Iniwan muna namin sila sa bahay bago pumunta kung nasaan nagtitipon ang mga tao. Nadatnan namin sina Rupeng at Miguel na nakagapos sa magkabilang poste. Napapalibutan sila ng mga taong galit na galit. Kanya-kanyang suntok ang inabot ng 2 lalaki sa mga ito bago buhusan ng gaas at silaban. Baliwala sa amin ang mga pagmamakaawa nila habang tinutupok ng apoy ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, umuwi na kami ni Nanay Pina. Nadatnan namin si Olga na nakaupo sa katre at yumakap sa akin nang makita ako. Be, salamat ha. Salamat din po tita. Salamat. At saka pasensya na ulit. Walang anuman. Sa katunayan, hindi ako nagligtas sa inyo kundi si Lara. Talaga ho? Tumulong lang ako. Pero ang totoong nagligtas sa lugar natin, yung mga kababayo din natin. Nasa na sina Miguel? Tsaka si Mang Rupeng? Babalik pa ba sila? Di na, iha. Huwag kang mag-alala. Sinunog na ang katawan nila sa plaza. Masayang-masaya kami nung gabing yon dahil sa wakas, natapos din ang sumpa sa lugar namin. At dahil yon sa mga tumulong sa amin. Sabay-sabay kaming nagpahinga, Miss Ann. At yon ang unang beses na humiga ako na walang iniisip na kapakanan ng ibang tao. Kinabukasan, bumalik na ang malay ng inay ni Olga kaya minabuti na muna nilang umuwi. Kinuha ko naman ang baul sa kabinet at umupo sa harapan ni Nanay Pina. Hinubad ko ang mutyang kwintas. Mukhang hindi ko na po ito magagamit, Nay. Oo nga, iha. Pero alam mo, napagtanto kong hindi ang mutya ang dahilan ng pagwawagi natin. Ano naman po? Hindi yung pagmamahal at suporta natin sa bawat isa. Dahil mas importante yung nagtutulungan tayo sa kahit na anong aspeto ng buhay. Oo nga po, no? At hanga din ako sa pinakitang katapangan ng mga tao para lumaban sa kabila ng problema. Makakaasa ba ako na ipapamana mo ang kakayahang tinuro ko sa'yo sa magiging anak mo? Opo naman po, Nay. Salamat. Yumakap sa akin si Nanay Pina. Sa lumipas na linggo ay unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Naibalik namin ang dating sigla ng baryo kung saan ay hindi nila iniisip ang kaligtasan ng bawat isa. Binigyan din namin ng maayos na burol ang mga biktima. Miss Ann, nang maging maayos ng lahat ay pinagbigay alam na namin sa mga kababaryo na ako ang bagong albularya sa lugar. Baon ko ang lahat ng tinuro sa akin ni Nanay Pina sa pagsasagawa ng misyong protektahan ang baryo namin. Bago ko tapusin ang kwentong ito,
Gusto ko lang itanong sa mga tagapakinig kung ano nga ba ang naging sakripisyo niyo sa buhay o maging sa pamilya. Alam kong maraming makaka-relate sa kwento ko, lalo na sa mga masisipag nating OFW. Babasahin ko po ang inyong mga comments. Maraming salamat po, Miss Anne. Nagmamahal, Lara. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.